Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at mahilig sa kwentong pag-ibig? Muli po, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang bagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang kagandahan daw ay nasa mata ng tumitingin. Pero paano kung ang tunay na kagandahan ay nasa loob at ang tanging paraan para makita ito ay ang pagtatago ng lahat ng panlabas na anyo? Handa ba kayong sumama sa kwento ni Hiraya? Isang babaeng naglakas loob balewalain ang lahat para lang hanapin ang pag-ibig na hindi nabubulok? Hiraya. Ang bawat kurba ng daan ay nagdadala ng mas malalim na kaba sa dibdib ni Hiraya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kotse. Hindi ito ang mukha na nakasanayan niyang makita. Ang dating makinis na balat ay ngayon may pilat na humahaba mula sa kanang templo hanggang sa panga, na parang isang lumang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang buhok niya ay nakapusod ng walang kaayusan at ang simpleng damit ay sadyang pinili para burahin ang anumang bakas ng karangyaan. Ito ang kanyang baluti, ang kanyang disguise, ang pangit na Hiraya. Handa na po ba kayo, Ma'am Hiraya? Tanong ng driver. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Inayos niya ang kanyang salamin at bumuntong hininga. Opo, Mang Berto. Handa na ako. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi ng iba. Handa nga ba siya sa sakit? Sa pangungutya? Sa pag-asa na baka sa gitna ng lahat ng ito may makakita ng tunay na siya? Nang bumaba siya sa kotse, bumungad sa kanya ang Hacienda Azucena. Malawak, maganda, at matayog. Isang palasyo na puno ng lihim at malamig na karangyaan. Ngunit ang unang mukha na sumalubong sa kanya ay hindi ang nangiti ng pagtanggap, kundi ang matalim na tingin ni Donna Genera Silangan. Nakatayo ito sa malawak na hagdanan, suot ang isang mamahaling damit na tila idinisenyo para ipakitang siya ang reyna ng lugar na yon. Ang bawat tikwas ng labi nito ay nagsasalita ng paghamak. Kayo pala, si Hiraya Marilag, sabi ni Donna Genera. Ang bawat salita ay tinimbang ng pagdududa. Walang pagbati, walang ngiti. Isang pagkilala na para bang sinisuri nito ang isang maruming panyo. Ang sabi ng pamilya nyo, kayo ang ipinagkasundo kay Bughaw. Marilag nga kayo sa pangalan. Pero, tumigil ito. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay nanunuot. Mukhang ang ating CEO ay kailangan ng magpatingin sa mata. Kumuyom ang kamao ni Hiraya. Nag-init ang kanyang pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa galit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Magandang araw po, Ginang Genera. Kalmado niyang sabi. Kahit nanginginig ang kanyang boses, ako nga po si Hiraya Marilag. Bigla, naramdaman niya ang presensya ng isa pang tao. Isang anino na mas malalim pa sa mga anino ng malaking bahay. Nang lumingon siya, nakita niya si Bughaw Silangan, matangkad, nakasuot ng isang formal na suit, at ang mga mata nito ay kasing lamig ng asero. Walang emosyon, walang anumang bakas ng kuryosidad o pagtanggap. Siya ang Eros de la Vega sa kanyang kwento, isang CEO na tila itinayo mula sa yelo at bakal. Lumapit ito sa kanya, isang formal na paglapit at inabot ang kamay. Isang mabilis, walang damdaming pag-abot ng kamay. Bughaw Silangan, bati nito, ang boses ay malalim, ngunit walang init. Maligayang pagdating sa Hacienda Azucena. Hindi siya nakapag-react. Ang kanyang kamay ay nakulong sa kamay nito, malamig. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, ngunit tila bumubutas sa kanya. Hindi siya nakikita. Ito ang lalaking ipinagkasundo sa kanya. Ito ang lalaking kailangan niyang subukan. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Bawat paggalaw ng kutsara, bawat tunog ng baso ay tila nagpapalakas ng tensyon sa silid kainan.
Si Donna Henera ay patuloy sa pagbibiro na may bahid ng paghamak. Narinig ko, Hiraya, na mahilig kang magbasa ng mga lumang libro. Hindi mo ba nakita ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili? Sa mukha, sa pananamit. Ngumiti si Hiraya, isang pilit na ngiti. Sa tingin ko po, Ginang, mas mahalaga ang nilalaman kaysa sa pabalat. Narinig niya ang mahinang pag-ubo ng isang pinsan. Si Bughaw naman ay nanatiling tahimik, kumakain ng walang imik, tila isang robot na ginawa para sundin ang mga formalidad. Ang kanyang presensya ay malakas, ngunit ang kanyang diwa ay tila malayo. Hindi man lang nito ipinagtanggol o ipinagtanggol siya. Nakita niya ang kumpirmasyon ng kanyang takot. Ito ang mundo, kung saan ang mukha at yaman ang namumuno. Kalaunan, pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Hiraya. Umakyat siya sa malawak na hagdanan patungo sa kanyang kwarto. Ang silid ay malaki, may sariling balkonahe at pinalamutian ng mga mamahaling antigong kasangkapan. Ngunit ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng kalungkutan. Isang gintong hawla. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang balikat ay bumaba. Ang maskara ng katatagan ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanubig. Nagsimula na ang pagsubok at ang unang araw pa lang ay tila isang napakalaking pagkakamali. May makakakita pa ba sa tunay na Hiraya sa likod ng lahat ng ito? O tuluyan na siyang magiging ang pangit na Hiraya na nakakulong sa isang kasunduan na walang puso? May kumatok sa pintuan. Ma'am Hiraya, may sasabihin po ako. Ito ang boses ng isang katulong. Nagmadali si Hiraya na punasan ng luha. Isinuot ang kanyang maskara. Tuloy? Sagot niya. Pumasok ang isang matandang katulong. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Ikinagagalak ko po kayong makita, ma'am. Alam kong mahirap po ngayon pero may pinapasabi po si Donna Henera. Bukas po ng gabi, meron po tayong maliit na salo-salo ng pamilya. Ipakikilala raw po kayo ng formal. Kailangan niyo pong umattend. Napaawang ang bibig ni Hiraya. Isa pang salo-salo, isa pang patibong, isa pang pagkakataon para sa mga pagkutya. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang bagong apoy ang nagliyab. Hindi siya uurong. Hindi pa tapos ang laban. Ito nga ba ang simula ng kanyang tunay na pagsubok? O ang simula ng kanyang pagkabigo? Ang gabi ng salo-salo ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Hiraya. Habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, suot ang pinakasimpleng bestida na dala niya, naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Ang mga bulungan ay nagsimula sa sandaling bumaba siya sa hagdanan. Ang mga ito ay tulad ng mga bubuyog, mahina sa simula, ngunit papalakas ng papalakas habang siya ay papalapit. Tingnan mo ang suot niya, parang galing sa ukay-ukay. At ang muka, kawawang Bughaw. Iyan ba ang ipapalit niya sa kanyang kalayaan? Pinilit ni Hiraya na huwag pansinin ang mga salita. Ngumiti siya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata at lumapit sa isang maliit na grupo ng mga pinsan ni Bughaw, Mani. Ngunit ang bawat pagtatangka niyang makipag-usap ay sinasalubong ng malamig na tingin o mabilis na pag-iwas. Siya ay isang multo sa sarili niyang party ng pagtanggap. Naramdaman niyang namumula ang kanyang mga pisngi. Ikinuyuyom niya ang kanyang mga palad sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Ito ang sakit na hinahanap niya. Ang patunay na kailangan niya. Ngunit bakit mas masakit ito kaysa sa inaakala niya? Isang pinsan ni Bughaw, isang babaeng may mapagmataas na ngiti na nagngangalang Clarice, ang lumapit sa kanya. May hawak na isang kopita ng red wine. Hiraya, tama? Narinig ko na ikaw ang magiging bagong miyembro ng pamilya. Isang toast para sa'yo.
Itinaas ni Hiraya ang kanyang baso ng tubig. Ngunit bago pa man sila makapag-toast, biglang nadulas si Clarice. Ang lahat ng laman ng kanyang kopita, isang malalim, pulang alak, ay tumapon sa dibdib ng damit ni Hiraya. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao sa paligid. Ang mantsa ay kumalat sa kanyang damit, tila isang sariwang sugat. Isang malaking mantsa ng dugo sa kanyang simpleng damit. Ay, pasensya na, sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang clumsy ko talaga. Nakatayo lang si Hiraya doon, basang-basa, nagyayelo sa kahihiyan. Ang mga tawa na pinipigilan ay mas masakit pa kaysa sa direktang pang-iinsulto. Ito na ang sukdulan ng kanyang pagpapahiya. Biglang tumahimik ang paligid. Bughaw, sa kabilang dako ng silid, pinagmamasdan ni Bughaw ang lahat. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Nakita niya ang bawat pang-iinsulto, narinig niya ang bawat bulungan. Bahagi sa kanya ang nagsasabing, pabayaan mo siya. Isa itong kasunduan, hindi pag-ibig. Ngunit may isa pang bahagi sa kanya, isang bahaging hindi niya maintindihan na nakakaramdam ng inis. Isang iritasyon na lumalaki sa bawat tawa na naririnig niya. Nakita niya ang pagtapon ng alak. Nakita niya ang pekeng paghingi ng tawad ni Clarice. At nakita niya ang itsura ni Hiraya, ang pagkabigla, ang sakit, ang panginginig ng kanyang mga labi habang sinusubukan niyang maging matatag. At sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit. Isang instinct. Tumuwid siya ng tayo at nagsimulang maglakad. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya na parang isang hari na dumaan. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Hiraya, isang anino ang dumaan sa harap niya. Bago pa siya makapag-react, naramdaman niya ang isang bigat at init sa kanyang mga balikat. Hinubad ni Bughaw ang kanyang mamahaling suit jacket at maingat itong ipinatong sa kanya. Tinatakpan ng mantsa at ang kanyang kahihiyan. Napaawang ang bibig ni Hiraya. Ang lahat ay natahimik. Ang amoy ng pabango ni Bughaw, isang mamahaling pabango na amoy kahoy at dagat, ay bumalot sa kanya. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito maliban sa pagkalamig. Hindi ito kabaitan. Hindi ito awa. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang bagyo ng inis, ng pagkalito. Ang sandali ay tila tumagal magpakailanman. Ang init mula sa kanyang jacket ay nagsimulang tumagos sa kanyang balat. Isang init na hindi niya inaasahan. Ito ba ang senyales na mayroon siyang nakita sa kanya? Ngunit kasing bilis ng pagdating ng pag-asa, kasing bilis din itong winasak. Lumapit si Bughaw, sapat na malapit para siya lang ang makarinig. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong, mas matalas pa kaysa sa mga tingin ni Donna Genera. Huwag mo nang dagdagan pa ang kahihiyan ng pamilya ko. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod siya at naglakad palayo na parang walang nangyari. Iniwan si Hiraya na nakatayo doon, balot sa init ng kanyang jacket, ngunit nagyayelo sa lamig ng kanyang mga salita. Isang pagtatanggol ba iyon o isa lamang paraan para iligtas ang sarili niyang pangalan? Ang kanyang puso ay nalilito, mas sugatan kaysa dati. Bughaw, ang salo-salo ay natapos sa isang malakas na pagbagsak ng pinto. Ano ang ibig sabihin ng ginawa mo kanina, Bughaw? Ang boses ni Donna Genera ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang pribadong pag-aaral. Matigas at puno ng awtoridad. Pinahiya mo ang buong pamilya sa pagtatanggol sa babaeng yon. Isang babaeng may pilat na mas malaki pa kaysa sa kanyang karangalan. Nakatayo si Bughaw sa harap ng bintana, nakatalikod sa kanyang tiyahin. Ang kanyang mga kamay ay nakapikit sa kanyang likuran.
Pinoprotektahan ko ang pangalan ng pamilya, tiya. Sagot niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Ang kahihiyan niya ay kahihiyan din natin. Siya ay isang marilag at malapit ng maging isang silangan. Huwag mong gamitin sa akin ang luhika na yan, sigaw ni Donna Genera, lumalapit. Ang kasunduang ito ay para sa negosyo, para palakasin ang ating kapangyarihan. Hindi para mag-alaga ka ng isang pulubi na nagkataong mayaman ang pamilya. Humarap si Bughaw. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang panga ay mariing nakakapit. Ako ang CEO ng Silangan Group, tiya. At ako ang pakakasalan niya, hindi ikaw. Tapos na ang usapan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Lumabas siya ng silid. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Isang galit na hindi niya maintindihan kung para kanino. Para ba sa kanyang tiyahin? O para sa babaeng nagdulot ng gulo sa kanyang maayos na mundo? Pinaandar niya ang kanyang mamahaling kotse, tinatahak ang madilim na kalsada nang walang patutunguhan. Ang classical music mula sa stereo ay dapat na nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay ingay lamang na nagpapalala sa kaguluhan sa kanyang isipan. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya ipinagtanggol si Hiraya? Hindi niya alam. Ito ay isang bugso, isang reaksyon na hindi dumaan sa kanyang utak. At iyon ang kinaiinisan niya, ang mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Huminto siya sa isang traffic light sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Sa kanyang kanan, may isang maliit na flower shop na bukas pa rin. Ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng mainit na glow sa gitna ng gabi. At doon, sa bintana, nakita niya ito. Isang kumpol ng mga pulang bulaklak na tila apoy. Red spider lilies, pulang liryo. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, mabilis at malabo, na parang isang panaginip, isang hardin. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon, ang tunog ng isang tawa, malaya at walang pag-aalala. Isang babae na nakatalikod sa kanya, ang buhok nito ay sumasayaw sa hangin. At habang ito ay gumagalaw, isang iglap ng isang tattoo sa kanyang pulso, isang pulang liryo. Ang bulaklak na ito, sabi ng isang boses sa kanyang alaala, ay simbolo ng huling paalam. Pero para sa akin, ito ay simbolo ng isang magandang alaala na hindi mo malilimutan. Napapikit si Bughaw, winawaksi ang alaala. Ano iyon? Isang panaginip? Isang lumang alaala na hindi niya matukoy. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho, mas mabilis ngayon, na para bang sinusubukang takasan ng anino sa kanyang isipan. Kalokohan. Wala itong kabuluhan. Bumalik siya sa hasyenda. Ang bahay ay tahimik na. Ang lahat ay natutulog na. Ipinapalagay niya. Naglakad siya patungo sa hardin sa likuran. Umaasang ang malamig na hangin ay lilinisin ang kanyang isipan. Ngunit pagdating niya roon, natigilan siya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Hiraya. Hindi siya umiiyak. Hindi siya mukhang malungkot. Nakaupo siya sa lupa, sa tabi ng isang hilera ng mga rosas na tila nalalanta na. Dahan-dahan, maingat, inaalis niya ang mga tuyong dahon. Hinahawakan ang bawat bulaklak na may isang uri ng pagsuyo. May kung anong kumirot sa dibdib ni Bughaw. Ang babaeng ito, na ininsulto at pinahiya, ay narito, sa gitna ng gabi, nag-aalaga ng mga bulaklak na malapit ng mamatay. Hindi siya gumalaw, nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinagmamasdan siya. Ang babaeng may pilat, ang babaeng simple, ang babaeng puno ng misteryo. Sa sandaling iyon, ang galit niya ay nawala. Pinalitan ng isang damdamin na mas mapanganib pa. Kuryosidad. Sino ka ba talaga, Hiraya Marilag? Sa mga sumunod na araw,
Natagpuan ni Hiraya ang kanyang santuwaryo. Hindi sa loob ng malaking bahay na puno ng mga matang mapanghusga, kundi sa isang napabayaang hardin sa likuran ng hasyenda. Ang mga damo ay matataas, ang mga dating bulaklak ay nalanta, at ang mga baging ay gumagapang kung saan-saan. Ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakamagandang lugar sa buong lupain. Dito, walang donahenera, walang bughaw na malamig ang tingin. Dito siya lang at ang lupa. Araw-araw, pagkatapos ng almusal, lumalabas siya. Gamit ang mga lumang gamit sa paghahardin na natagpuan niya sa isang bodegang nakakandado, sinimulan niyang linisin ang lugar. Ang pagbubunot ng mga damo ay parang pag-alis ng mga masasakit na salita sa kanyang isipan. Ang pagdidilig sa mga uhaw na halaman ay parang pagbibigay pag-asa sa kanyang sarili. Sa bawat oras na ginugol niya roon, ang kanyang mga kamay ay nagiging marumi. Ngunit ang kanyang puso ay unti-unting lumilinis. Hindi niya alam na mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, may isang pares ng mga mata na palaging nakamasid. Si Bughaw, habang nag-aaral ng mga papeles ng kumpanya, ay hindi maiwasang mapatingin sa labas. Nakikita niya ang babaeng may pilat, nakaluhod sa lupa, ang buhok ay nakatali ng panyo, ang mukha ay may bahid ng lupa. May ngiti sa labi nito habang hinahaplos ang isang usbong na nagsisimula palang sumibol. Isang ngasang ngiti na totoo, hindi tulad ng pilit ng ngiti na ipinapakita nito sa hapagkainan. Ang kanyang kape ay lumalamig sa kanyang mesa. Ang mga numero sa kanyang spreadsheet ay nawawalan ng kahulugan. Bakit siya ganito? Bakit siya naaakit sa panooring ito? Ito ay katawa-tawa. Ngunit hindi niya mapigilan. Isang hapon, habang si Hiraya ay abala sa pag-aayos ng isang hilera ng mga rosas, biglang pumatak ang ulan. Sa simula, ito ay ambon lamang, ngunit mabilis itong naging isang malakas na buhos. Hindi natinag si Hiraya. Itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Tila tinatanggap ang bawat patak ng ulan bilang isang biyaya. Ngunit mula sa kanyang bintana, nakita ni Bughaw ang panginginig ng kanyang mga balikat. Bumuntong hininga siya, puno ng inis sa sarili. Kinuha niya ang isang malaking itim na payong mula sa lalagyan at nagmamadaling bumaba. Naramdaman ni Hiraya ang pagtigil ng ulan sa kanyang ulo. Ngunit naririnig pa rin niya ang malakas na patak nito sa paligid. Nang tumingala siya, nakita niya si Bughaw nakatayo sa tabi niya. Hawak ang payong na sumasakop sa kanilang dalawa. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis. "Ginoong Bughaw," nauutal niyang sabi. Hindi sumagot si Bughaw. Ang mga mata niya ay nakatingin sa mga rosas na inaayos ni Hiraya. "Masisira ka sa ulan," sabi niya. Ang boses ay formal pa rin, ngunit walang pagkalamig. "Ayos lang po. Ang lupa ay kailangan din ng ulan," sagot ni Hiraya, dahan-dahang tumayo. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging tunog ay ang pagpatak ng ulan sa payong. Tila gumawa ito ng isang maliit na mundo para sa kanilang dalawa lamang. "Mahilig ka sa mga bulaklak," sabi ni Bughaw. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Hiraya. "Opo. Sila po kasi marunong magpatawad. Kahit gaano mo sila kapabayaan, sa kaunting pag-aalaga lang, handa silang mamulaklak muli." Tumingin si Bughaw sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang kislap ng interes sa mga mata nito. Isang tunay na kuryosidad. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga kamay ni Hiraya na puno ng lupa. "Salamat po sa payong," sabi ni Hiraya. Yumuko ng bahagya. "Pumasok ka na," sabi lang ni Bughaw. "Baka magkasakit ka." Tumango si Hiraya at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Naglakad si Bughaw sa tabi niya. Pinapayungan pa rin siya hanggang sa marating nila ang pintuan sa likuran. Walang nagsalita.
Ngunit ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon itong pag-asa. Ngunit hindi nila alam na mula sa bintana ng silid-aklatan sa unang palapag, may isa pang taong nakamasid, si Donna Genera. Nakita niya ang lahat, ang pagbaba ni Bughaw, ang eksena sa ilalim ng payong, ang sabay nilang paglalakad. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang pag-asa na nagsisimulang sumibol sa hardin ay isang damo na kailangan niyang bunutin bago pa man ito mamulaklak. At sa isip ni Donna Genera, alam na niya kung paano niya ito gagawin. Ang katahimikan na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ni Hiraya ay biglang winasak ng isang kagyat na tawag. Bughaw, kailangan ka sa aking opisina. Ngayon din, dalhin mo si Hiraya. Ang boses ni Donna Genera sa kabilang linya ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa pagtutol. Mayroon itong lamig na nagpapahiwatig ng isang paparating na bagyo. Nagkasalubong ang tingin nila ni Hiraya sa pasilyo. Ang kuryosidad sa mga mata nito ay napalitan ng pag-aalala. May problema po ba? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ni Bughaw. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsasabi ng iba. Pagpasok nila sa opisina, nadatnan nila ang lahat ng mahahalagang miyembro ng pamilya Silangan. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanila na may halong pag-aakusa. Si Donna Genera ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang muka ay isang maskara ng malubhang pagkabigo. Ano ito, tiya? Tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay matatag. Itinulak ni Donna Genera ang isang folder sa gitna ng mesa. Buksan mo. Binuksan ito ni Bughaw. Ang laman nito ay mga kopya ng mga email, mga lihim na email na naglalaman ng mga detalye ng kanilang pinakabagong proyekto, ang Silangan Prime Towers, na ipinadala sa kanilang pinakamalaking katunggali, ang Veles Corp. Sa ilalim ng bawat email ay ang digital signature. Ipinadala mula sa IP address 192 Yangtze 110 ang laptop na nakarehistro sa silid panauhin. Ang silid ni Hiraya. Ang hangin ay tila nawala mula sa silid. Tumingin si Bughaw kay Hiraya. Ang mukha nito ay namutla. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkalito at takot. Hindi totoo yan, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Clarice, ang pinsan na nagtapon sa kanya ng alak. Mula nang dumating ka, nagkakagulo na. Isa kang espiya. Tumingin si Bughaw kay Donna Genera. Sino ang nagkumpirma nito? Ang ating IT department. Sagot ng kanyang tiyahin. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Sinuri nila ang lahat, Bughaw. Ang impormasyon ay nanggaling sa loob ng bahay na ito, mula sa kwarto niya. Bumaling ang lahat ng mga mata kay Hiraya. Siya ay nasa gitna ng isang korte na nagpasya na sa kanyang hatol bago pa man siya makapagsalita. Paniwalaan niyo po ako. Pakiusap ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Bughaw. Hindi ko po kayang gawin yan. Bakit ko sisirain ang pamilyang malapit na akong maging bahagi? Isang bahagi ni Bughaw ang gustong maniwala. Ang imahe niya sa hardin, ang kanyang mga salita tungkol sa mga bulaklak na marunong magpatawad ay sumagi sa kanyang isipan. Isang babaeng nag-aalaga ng mga nalantang rosas ay hindi kayang magtaksil. Ngunit ang ebidensya ay naroon. Itim sa puti. Malinaw. Lohikal. Bilang isang CEO, natuto siyang magtiwala sa datos, hindi sa damdamin. Ang damdamin ay mapanlinlang. Ang damdamin ay isang kahinaan. Tinitigan niya si Hiraya. At ang maliit na init na nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib ay biglang nagyelo. Ang kanyang mukha ay naging blangko muli. Ang kanyang mga mata
ay naging kasing talim ng yelo. Nakita niya ang isang panganib sa negosyo, isang pagkakamali sa paghuhusga. Tapos na ang pag-uusap na ito, sabi ni Bughaw sa isang boses na pumutol sa tensyon. Iwan niyo kaming dalawa. Isa-isang umalis ang mga miyembro ng pamilya, nag-iiwan ng mga mapanghusgang tingin. Si Donna Henera ang huling umalis, isang maliit na nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi bago isara ang pinto. Naiwan silang dalawa ni Hiraya sa nakakabinging katahimikan. Bughaw! Nagsimula si Hiraya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko. Tumahimik ka. Putol niya. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng init. Lumakad siya palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Akala ko nagsisimula ka ng magtiwala sa akin. Tumigil si Bughaw sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Binigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na karapat-dapat ka sa pangalang Silangan. Sinira mo ito. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Dahil dito, nagpatuloy si Bughaw. Ang kanyang desisyon ay kasing tigas ng bato. Ititigil na natin ang kasunduang ito. Hindi ako magpapakasal sa isang taksil. Ang mga salita ni Bughaw ay naiwan sa hangin, matalim at nakamamatay, kahit na matagal na siyang nakaalis. Hindi ako magpapakasal sa isang taksil. Isang taksil. Bumagsak si Hiraya sa sahig ng kanyang silid. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Ang malamig na sahig na gawa sa marmol ay hindi man lang tumugma sa lamig na gumagapang sa kanyang puso. Hindi ang akusasyon ang pinakamasakit. Ito ay ang katotohanan na nanggaling ito sa kanya. Ang lalaking, sa isang iglap sa ilalim ng ulan, ay nagbigay sa kanya ng isang hibla ng pag-asa. Tumingin siya sa paligid. Ang malaking silid, ang mamahaling kama, ang magagandang kurtina. Lahat ng ito ay biglang naging mga rehas ng isang kulungan. Ang kanyang plano ay isang kabiguan. Ang kanyang pagsubok ay isang pagkakamali. Hindi niya nahanap ang katotohanan. Natagpuan lamang niya ang mas malalim na sakit. Tama na. Tapos na. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga paggalaw ay mabagal at mabigat. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bedside table. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap niya ang isang pangalan sa kanyang mga kontak. Ginhawa. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kanlungan. Hiraya, napatawag ka? Anong nangyari? Ang boses ni Ginhawa sa kabilang linya ay puno ng init at pag-aalala. Isang bagay na hindi narinig ni Hiraya sa loob ng maraming araw. Sinubukan ni Hiraya na magsalita, ngunit isang bukol ang nabuo sa kanyang lalamunan. Ginhawa, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Tama ka, mali ako. Anong ibig mong sabihin? Ang planong ito, ang lahat ng ito, isang malaking pagkakamali. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ng pag-agos ng luha. Gusto ko nang umuwi. Isang sandali ng katahimikan. Okay, sabi ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Susunduin kita. Saan at kailan? Bukas ng umaga. Sa labas lang ng gate ng hasyenda. Ayoko nang magtagal pa rito. Sige. Mag-iingat ka, Hiraya. Magkikita tayo bukas. Pagkatapos ng tawag, isang uri ng kaluwagan ang kanyang naramdaman na agad na sinundan ng isang alon ng matinding kalungkutan. Inilabas niya ang kanyang maleta mula sa ilalim ng kama at binuksan ito. Nagsimula siyang mag-impake. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang isang makina. Huminto siya at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang hardin.
ang kanyang hardin. Ang mga rosas ay nagsisimula nang magpakita ng kulay. Ang mga damo ay nawala na. Kahit sa dilim, nakita niya ang buhay na ibinalik niya rito. At ngayon, iiwan niya itong lahat. Isang luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha para sa nasayang na pagod. Isang luha para sa pag-asang namatay. Akmang isasara na niya ang bintana nang may marinig siyang mga boses mula sa terrace sa ibaba ng kanyang silid. Ito ay madilim, ngunit ang boses ay pamilyar. Matigas, mapagmataas. Si Donna Genera. Nagawa mo ba ang sinabi ko? Tanong ng matanda. Opo, ginang. Sagot ng isang boses ng lalaki. Isang boses na hindi pamilyar kay Hiraya. Malinis ang pagkakagawa. Ang peking ebidensya ay itinanim sa kanyang laptop habang siya ay nasa hardin. Ang log ng network ay binago para ituro ang kanyang IP address. Walang sino man ang makakaalam. Napatigil sa paghinga si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Magaling, sabi ni Donna Genera. May kasiyahan sa kanyang boses. Naniwala si Bughaw sa lahat ng ito. Sa wakas, ang salot na yon ay aalis na. Hindi ko hahayaang sirain ng isang pangit na babae ang kinabukasan ng pamilyang ito. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Hiraya. Hindi ito isang pagsubok na nabigo siya. Ito ay isang patibong, isang bitag na maingat na inihanda. At si Bughaw, naniwala siya. Ang sakit ay biglang nawala. Ang kalungkutan ay naglaho. Sa lugar nito, isang bagay na mas mainit, mas mapanganib, ang nagsimulang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Apoy. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang kumuyom sa mga kamao sa kanyang tagiliran. Ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Ang tingin niya sa hardin ay hindi na malungkot. Ito ay matigas na parang bato. Bumalik siya sa kanyang maleta, ngunit hindi para magpatuloy sa pag-iimpake. Dahan-dahan, isa-isa, inilabas niya ang mga damit na inilagay niya roon. Hindi siya aalis, hindi bilang isang talunan, hindi bilang isang biktima. Kung gusto ni Donna Genera ng isang laban, bibigyan niya ito ng isa. Ang katahimikan bago ang unos ay tapos na. At si Hiraya Marilag, siya ang magiging unos. Bughaw gabi na, ngunit si Bughaw ay idialat pa rin, nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Ang folder na naglalaman ng ebidensya laban kay Hiraya ay nakabukas sa kanyang mesa. Ang mga puting papel ay tila nagniningning sa liwanag ng buwan. Hindi ako magpapakasal sa isang taksil. Ang sarili niyang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka. Dapat ay nakaramdam siya ng kaluwagan. Dapat ay masaya siya na natapos na ang problema. Ang isang malaking banta sa seguridad ng kanyang kumpanya ay naalis na. Ngunit sa halip na kapayapaan, isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang bumabagabag sa kanya. May mali. Isang bagay sa buong sitwasyon ang hindi tama. Tumingin siya sa kopya ng email. Ang pagkakabuo. Ang mga salita. Masyadong perpekto. Masyadong malinis. Tila isinulat para mahuli. At ang reaksyon ni Hiraya. Naalala niya ang itsura nito nang makita nito ang ebidensya. Hindi ito ang mukha ng isang taong nagkasala na nahuli. Ito ay ang mukha ng isang taong nasasaktan, nalilito, at nasira. Ang kanyang mga mata na puno ng luha ay hindi nagsisinungaling. Ang mga ito ay sumisigaw ng isang katotohanang hindi niya pinakinggan, hindi na niya natiis. Mayroong isang tao lamang na mapagkakatiwalaan niya para sa ganitong uri ng bagay, isang tao sa labas ng impluwensya ni Donna Genera. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono at tinawagan ng isang lumang kaibigan, isang cybersecurity expert na nagngangalang David.
Dave, bughaw to. Sabi niya nang sagutin ang tawag. May ipapatingnan ako sa'yo. Top secret. Ipinadala niya ang mga file kay David. Ang paghihintay sa sagot nito ay tila isang walang hanggang pagpapahirap. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Pinagkakatiwalaan niya ba ang kanyang tiyahin nang walang pag-aalinlangan? O pinili niya lang ang landas na pinakamadali, ang landas na walang emosyon? Dumating ang sagot ni David. Hindi ito isang tawag. Isang text message lang, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na para palamigin ang dugo sa kanyang mga ugat. Bro, ang mga email na ito, peke. Oo, ang IP address ay tumutugma sa guest room, pero ang email mismo ay spoofed. Ibig sabihin, kahit sino ay maaaring magpadala nito at gawing mukhang nagmula sa IP na iyon. At isa pa, ang timestamp ng network log. Binago. Halatang halata ang pagkaka-edit. Sino man ang gumawa nito, gusto nilang matuntun mo ang IP address na yon. It's a setup. Napaupo si Bughaw sa kanyang upuan. Ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Isang setup, isang patibong, ang lahat ng sinabi ni Donna Genera. Isang kasinungalingan, ang lahat ng ebidensya, isang gawa-gawa. At si Hiraya, inosente. Isang alon ng pagsisisi ang bumaha sa kanya, napakalakas na halos hindi siya makahinga. Ang mga salitang sinabi niya sa kanya, "Sinira mo ito," ay bumalik sa kanya na parang mga kutsilyo. Inakusahan niya siya, hinatulan niya siya, sinaktan niya siya, batay sa isang kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip pa. Kailangan niyang makita siya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Ang bawat hakbang sa pasilyo, patungo sa silid ni Hiraya, ay tila 1 milya ang haba. Hindi siya kumatok. Binuksan niya kaagad ang pinto. "Hiraya!" tawag niya. Ang silid ay walang laman. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit sa banyo ay wala na. Ang maleta na nakita niya sa ilalim ng kama nung isang araw ay wala na rin. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Umalis na siya. Nawala na siya. Isang pakiramdam ng pagkawala. Mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang pagkalugi sa negosyo ang tumama sa kanya. Huli na ba ang lahat? Itinaboy niya ba ang tanging taong sa loob ng mahabang panahon ay nagparamdam sa kanya ng isang bagay na totoo? Ang pakiramdam ng isang empty room ay parang isang suntok sa sikmura ni Bughaw. Umalis na siya. Ang paulit-ulit na mga salita sa kanyang isipan. Kasalanan niya ito. Ngunit habang siya ay nakatayo doon, sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin sa labas ng bintana. Isang paggalaw sa dilim. Nagmamadali siyang bumaba, hindi na nag-abala pang gamitin ang elevator. Tinakbo niya ang mga hagdanan. Ang kanyang puso ay umaasa. Nagdarasal na hindi siya nagkakamali. At doon, sa hardin na naging kanlungan nito, natagpuan niya siya. Hindi siya umalis. Nakatayo si Hiraya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay iluminado ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay dahan-dahang nagpapagalaw sa kanyang buhok. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Wala na ang sakit. Ang naroon ay isang tahimik na determinasyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho ito na parang isang panaginip. Narinig nito ang kanyang mga yapak at lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng hardin. Ang mga mata ni Hiraya ay hindi nagpakita ng galit. Ang mga ito ay nagpakita ng isang bagay na mas malalim.
pagkabigo. Aalis ka na ba? Tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang bagay na bihirang mangyari. Umiling si Hiraya. Hindi. Ang isang salitang yon ay nagbigay ng kaunting kaluwagan kay Bughaw. Ngunit ang bigat ng kanyang kasalanan ay nanatili. Hiraya, ako. Nagsimula siya mo mamamamandesap manbiyimbing ko. Ngunit ang mga salita ay tila nawala. Paano ka hihingi ng tawad para sa isang bagay na napakalaki? Nalaman mo na, sabi ni Hiraya. Hindi rin ito isang tanong, isang pahayag. Tumango si Bughaw. Oo, nalaman ko ang lahat. Ang setup, ang mga kasinungalingan ng aking tiyahin, at ang mga salitang sinabi ko sa'yo, napayuko siya hindi makatingin sa kanya. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay tunog na banyaga sa kanyang mga labi. Ngunit hindi pa ito naging mas taos puso. Hindi sumagot si Hiraya, tumingin lang siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat linya ng kanyang mukha. Bakit mo ako pinaniwalaan ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Dahil ba sa ebidensya? Dahil sinabi ng iyong kaibigan na ito ay isang setup? Hindi. Mabilis na sagot ni Bughaw. Ibig kong sabihin oo. Iyon ang nagbukas ng aking mga mata. Pero kahit bago pa yon, may mali. Alam kong may mali. Lumapit siya ng isang hakbang dahil ang babaeng nakita ko na nag-aalaga sa mga rosas na ito ay hindi kayang magtaksil. Isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Hiraya. Isang kislap ng sorpresa, isang pahiwatig ng paglambot. Ang mga salitang sinabi ko, pagpapatuloy ni Bughaw, ay hindi mapapatawad. Hinusgahan kita nang hindi ka pinakikinggan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Isang luha ito ng kaluwagan. Bakit ka pananatili? Tanong ni Bughaw. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo. Dahil pagod na akong tumakbo, sagot ni Hiraya. At dahil may gusto akong patunayan, hindi lang sa inyo, kundi sa sarili ko. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng akasya, ang lahat ng kanilang mga panlabas na anyo ay nawala. Hindi siya ang CEO na may yelo sa kanyang mga ugat. Hindi siya ang pangit na babaeng may pilat. Sila ay dalawang tao lamang, nakatayo sa gitna ng isang hardin ng mga nasirang bulaklak. Sinusubukang hanapin ang daan pabalik. Hindi napigilan ni Bughaw ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay mainit laban sa malamig nitong balat. Ang kanyang hinlalaki ay ilang milimetro na lang ang layo mula sa peking pilat. Sa pagdampi na yon, naramdaman ni Hiraya ang isang panginginig. Ang lahat ng kanyang depensa ay gumuho. Ang lahat ng kanyang plano ay nawalan ng kahulugan. Sa isang iglap ng kahinaan, halos sabihin na niya ang lahat. Ang katotohanan tungkol sa kanyang mukha, tungkol sa kanyang pangalan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Salamat, bulong niya. Tumutukoy sa kanyang paghingi ng tawad. Hindi alam ni Bughaw na sa bintana ng silid kainan, isang katulong ang nakamasid. Isang katulong na tapat kay Donna Genera. Agad nitong kinuha ang telepono. Donna Genera. Bulong ng katulong sa telepono. Nasa hardin po sila, magkasama. At si Ginoong Bughaw, hinawakan niya ang mukha ng babae. Sa kabilang linya, isang nakakakilabot na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Naiintindihan ko. Mukhang kailangan na nating tapusin ito, minsan at para sa lahat. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang yelo sa pagitan nila ni Hiraya
ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang bagay na bago at marupok. Nagsimula silang mag-usap, hindi tungkol sa negosyo o mga kasunduan, kundi tungkol sa mga bagay na simple, mga paboritong libro, mga pangarap, ang kahulugan ng iba't ibang bulaklak. Nalaman ni Bughaw na sa likod ng simpleng panlabas na anyo ni Hiraya ay nagtatago ang isang isipan na matalas at isang puso na malawak. Isang umaga, dinalhan niya ito ng almusal sa hardin. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi ni Hiraya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inilalapag ni Bughaw ang tray. Ang nangiting iyon ay tila nagpapasikat ng araw sa buong hardin. Gusto ko, sagot ni Bughaw. Umupo sa tapat niya. At isa pa, kailangan mong kumain. Paano mo aalagaan ang mga bulaklak ko kung manghihina ka? Mga bulaklak mo? Tanong ni Hiraya. Tinaasan siya ng kilay. Ang hardin na ito ay bahagi ng Hacienda Azucena. Ang hacienda ay pag-aari ko. Sa makatuwid, ang mga bulaklak na ito ay akin. Paliwanag niya na may formal na tono, ngunit merong isang mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Tumawa si Hiraya, isang tawa na malinaw at musikal. Sa unang pagkakataon, naririnig ito ni Bughaw at ang tunog nito ay tila pumuno sa isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya alam na walang laman. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ng buong hacienda, lalo na kay Donna Genera. Nakita niya kung paano kay na ipinagtatanggol ni Bughaw si Hiraya sa hapagkainan. Nakita niya kung paano sila naglalakad sa hardin tuwing hapon. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang pamangkin, isang pagbabagong kinatatakutan niya. Ang kontrol niya ay nawawala. Ang kanyang plano ay gumuho. Ang pag-ibig para kay Donna Genera ay isang sakit at kailangan itong gamutin bago pa man ito kumalat. Gawin mo na ang sinabi ko, sabi ni Donna Genera sa isang boses na walang emosyon sa kanyang tapat na driver. Kailangan niyang matuto ng isang leksyon. Kailangan niyang matakot. Siguraduhin mong hindi siya babalik dito. Pero Ginang, paano kung isang susto lang? Putol ni Donna Genera. Isang maliit na aksidente. Siguraduhin mong hindi ito magiging masyadong malala. Ayoko ng dugo sa aking mga kamay. Gusto ko lang siyang mawala. Walang kamalay-malay sa panganib. Si Hiraya ay masaya. Kinahapunan, nagpaalam siya kay Bughaw na lalabas siya sandali. May nakita siyang isang uri ng lupa na perpekto para sa mga rosas sa isang maliit na tindahan sa bayan. Magpapasama ka na sa driver, alok ni Bughaw. Huwag na, kaya ko na. Sandali lang ako, sabi niya. Nginisian ito bago umalis. Habang nagmamaneho si Hiraya sa isang tahimik na kalsada sa labas ng hacienda, ang kanyang isipan ay lumilipad. Ang pagbabago ni Bughaw, ang posibilidad na baka. Sa huli, ang kanyang plano ay hindi naman isang kabiguan. Baka nahanap na niya ang hinahanap niya sa paraang hindi niya inaasahan. Sa kanyang kaligayahan, hindi niya napansin ang isang malaking itim na truck na kanina pa sumusunod sa kanya. Hindi rin niya napansin nang bigla itong bumilis. Sa isang blind curve, biglang lumipat ang truck sa kanyang linya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, ang nakakasilaw na ilaw. Ang isang mahaba, nakakabinging busina. Ang pag-ikot niya ng manibela sa desperasyon. Ang huling nakita niya ay ang puno ng akasya sa gilid ng kalsada, papalapit ng papalapit. Samantala, sa boardroom ng Silangan Group, si Bughaw ay nasa gitna ng isang mahalagang pulong. Tinitingnan niya ang kanyang relo, iniisip kung nakabalik na ba si Hiraya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin.
Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ito. "Hello?" sabi niya. Ang narinig niya ay hindi isang boses na pamilyar, kundi isang boses na puno ng gulat at takot. "Hello po? Kayo po ba ang may-ari ng numerong ito sa emergency contact?" Ang may-ari po ng cellphone na ito, kasasakay lang po niya sa isang napakalaking aksidente. Ang mundo ni Bughaw ay huminto. Ang mga boses sa boardroom ay nawala. Ang mga papeles sa kanyang harap ay naging blangko. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nasaan siya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Ang bawat segundo ng biyahe papunta sa ospital ay isang pagpapahirap. Si Bughaw ay nagmamaneho na parang isang baliw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ang mga salita ng estranghero sa telepono ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Napakalaking aksidente. Duguan. Walang malay. Hindi. Hindi maaari. Hindi ngayon na nagsisimula pa lang ang lahat. Sumugod siya sa emergency room. Ang amoy ng antiseptic at dugo ay sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. At pagkatapos, nakita niya siya. Si Hiraya. Nakahiga siya sa isang stretcher na mabilis na itinutulak papasok sa isang trauma room. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala. May mga galos, mga hiwa at dugo. Ngunit ang pinakakumuha ng kanyang pansin ay ang pekeng pilat. Ito ay bahagyang natanggal dahil sa pawis at dugo, na nagpapakita ng isang piraso ng perpektong, makinis na balat sa ilalim. Ngunit wala siyang oras para pag-isipan iyon. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng mahalaga sa kanya na nasa pagitan ng buhay at kamatayan. "Anong nangyari?" sigaw niya sa isang nurse. "Car crash, sir. Multiple trauma. Kailangan na namin siyang dalhin sa operating room." Mabilis na sagot ng nurse, sinusubukang isara ang pinto. "Teka," sabi ni Bughaw, sinusubukang sumunod. Hinarangan siya ng isang doktor. "Sir, hanggang dito na lang po kayo." Napasuntok si Bughaw sa pader, walang magawa. Napilitan siyang manood habang ang stretcher ay nawawala sa likod ng mga swinging door ng operating room. Bago pa man ito tuluyang sumara, nakita niya ang isang huling eksena. Isang nurse, gamit ang isang gunting, ay ginupit ang manggas ng damit ni Hiraya para maglagay ng IV line. Ang tela ay napunit at sa isang iglap, sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, isang bagay ang nahayag sa kanyang pulso. Isang tattoo. Isang masalimuot na guhit ng isang bulaklak. Isang bulaklak na may mahahabang, payat na talulot na tila sumasayaw na apoy. Isang pulang liryo. Ang oras ay tila huminto para kay Bughaw. Ang ingay ng emergency room ay nawala. Ang kanyang paningin ay nagtunnel, nakatuon lamang sa imaheng iyon. Pulang liryo, isang hardin, ang sinag ng araw, isang tawa na malaya at walang pag-aalala. Ang bulaklak na ito ay simbolo ng huling paalam. Pero para sa akin, ito ay simbolo ng isang magandang alaala na hindi mo malilimutan. Isang babae na may buhok na sumasayaw sa hangin. Isang babae na may parehong tattoo. Ang babae mula sa Ang Hardin ng Mga Paru-Paro. Ang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. Ang mukha ng babae sa kanyang alaala ay dahan-dahang nagbago. Ang malabong imahe ay naging malinaw. Ang mga mata, ang ilong, ang mga labi. Ito ay hindi isang estranghero. Ito ay si Hiraya. Ngunit hindi ang Hiraya na may pilat. Ito ay si Hiraya. Marilag, ang tunay, nakasisilaw, at hindi ka panipaniwalang magandang Hiraya Marilag. Ang babae sa mga litratong ipinakita sa kanya ng kanyang pamilya bago ang kasunduan. Ang babaeng inakala niyang hindi niya pa nakikilala. Ang dalawang imahe, ang babae mula sa kanyang nakaraan
at ang babae sa stretcher ay nagsanib sa kanyang isipan. Ang babaeng may pilat na nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Ang babaeng may tattoo na nagbigay sa kanya ng isang alaala na hindi namatay. Sila ay iisa. Lagi silang iisa. Isang pagsasakatuparan na kasing lakas ng isang kidlat ang tumama sa kanya. Ang buong plano, ang disguise, ang pagsubok. Ang lahat ay biglang naging malinaw. At sa gitna ng kalinawan na iyon ay isang sakit na mas matindi pa kaysa sa takot na mawala siya. Ang sakit ng katotohanan. Napahawak si Bughaw sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tumingala siya sa kisame. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa ng kabalintunaan. Ang babaeng sinubukan niyang itulak palayo dahil sa kanyang kapangitan ay ang parehong babaeng lihim niyang hinangaan dahil sa kanyang kagandahan. At ang babaeng minahal niya sa kabila ng kanyang panlabas na anyo ay ang babaeng una niyang minahal dahil sa kanyang kaluluwa. Isang pangalan ang halos hindi marinig na lumabas sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng pagkabigla, pagsisisi, at isang biglaang napakalaking pag-ibig. Hiraya, Marilag, ang mga oras ay gumapang na parang mga taon. Si Bughaw ay hindi umalis sa kanyang kinatatayuan sa labas ng operating room. Ang bawat tunog, bawat yabag, ay nagpapadala ng isang alon ng takot at pag-asa sa kanyang sistema. Ang kanyang isipan ay isang ipo-ipo ng mga alaala, pagsisisi at ang nakasisilaw na katotohanan ng pagkakakilanlan ni Hiraya. Sa wakas, bumukas ang mga pinto. Isang pagod na siruhano ang lumabas. "Doc, kumusta siya?" Agad na tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay garalgal. Ang doktor ay nag-alis ng kanyang maskara. Malubha ang kanyang mga pinsala. Ginoong silangan. Ngunit siya ay malakas. Nalampasan niya ang operasyon. Siya ay nasa recovery room na ngayon. Ngunit ano? Siya ay comatose. Hindi natin alam kung kailan siya magigising. Ang balita ay parehong isang kaluwagan at isang suntok. Buhay siya. Ngunit nawala siya sa kanya, nakakulong sa isang lugar na hindi niya maabot. Sa mga sumunod na araw, ang tabi ng kama ni Hiraya ang naging mundo ni Bughaw. Pinagmasdan niya ang kanyang tunay na mukha na ngayon ay malaya mula sa pekeng pilat. May mga pasa at tahi, ngunit ito pa rin ang mukha mula sa kanyang mga alaala. Hinawakan niya ang kamay nito, ang kamay na may tattoo ng pulang liryo, at kinausap ito. Ibinubuhos ang lahat ng nasa kanyang puso. Habang nagbabantay, gumalaw ang kanyang utak. Ang aksidente. Hindi ito aksidente. Alam niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumawag siya kay David, ang kanyang cybersecurity expert, at sa isang pribadong investigador. Suriin niyo ang lahat. Utos niya. Ang CCTV sa kalsada, ang preno ng kotse ni Hiraya, ang mga tawag sa telepono ng lahat sa hasyenda, lalo na ang sa aking tiyahin. Hindi nagtagal, dumating ang mga resulta at ang mga ito ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang preno ng kotse ni Hiraya ay sadyang sinabotahe. Mayroong CCTV footage ng truck na sumusunod sa kanya mula sa hasyenda. At ang pinakamatibay na ebidensya, isang recording ng tawag sa telepono sa pagitan ni Donna Hinera at ng driver. Ilang minuto bago ang aksidente. Isang malamig, nakamamatay na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Kinuha niya ang folder ng ebidensya, hinalikan ang noo ni Hiraya, at bumulong, "Babalik ako. Tatapusin ko lang ito." Ang pagbabalik ni Bughaw sa Hacienda Azucena ay parang pagbabalik ng isang bagyo.
Sinalubong siya ni Donna Hinera sa sala. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pekeng pag-aalala. "Bughaw, iho. Kumusta na ang babae? Labis akong nag-aalala." Inihagis ni Bughaw ang folder sa mesa sa harap niya. "Huwag kang magpanggap, tiya." Nawala ang nangiti ni Donna Hinera. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang preno, ang track, ang tawag sa telepono." Bawat salita ni Bughaw ay isang patak ng lason. "Alam ko ang lahat." Namutla si Donna Hinera. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bughaw ang takot sa mga mata ng babaeng bakal na ito. "Attempted murder, tiya. Iyan ang ginawa mo. Sa babaeng pakakasalan ko, sa isang marilag. Sinubukan mong sirain hindi lang ang isang buhay, kundi pati na rin ang isang alyansa na magliligtas sana sa kumpanyang ito. Ginawa ko yun para sa pamilya." Sigaw niya, ang kanyang pagpipigil ay nawala na. Ang babaeng yon ay isang kahinaan. Ang pag-ibig ay isang sakit na sisira sa lahat ng ating pinaghirapan. "Hindi," sabi ni Bughaw. Lumapit sa kanya. Ang kanyang anino ay bumabalot sa kanya. Ikaw ang sakit sa pamilyang ito. At ngayon, tatanggalin na kita." Kinuha niya ang kanyang telepono. "May dalawa kang pagpipilian. Haharapin mo ang pulisya at ang kahihiyan sa publiko, o mananatili ka sa hasyenda na ito bilang isang bilanggo. Walang kapangyarihan, walang kontrol, habang buhay. Ang iyong pangalan ay mananatiling malinis sa labas, ngunit sa loob ng mga pader na ito, ikaw ay wala." Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bumagsak si Donna Hinera sa isang upuan. Talunan. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Pagbalik ni Bughaw sa ospital, isang milagro ang naghihintay sa kanya. Hiraya, dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay malabo, ang mga tunog ay malayo. Ang una niyang naramdaman ay ang sakit, ngunit ang pangalawa ay isang mainit na kamay na nakahawak sa kanya. Nakita niya si Bughaw, natutulog sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa gilid ng kutsyon. Mukha itong pagod. May mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit kahit sa kanyang pagtulog, mahigpit ang hawak niya sa kamay nito. Gumagalaw siya ng bahagya. Agad na nagising si Bughaw, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. "Hiraya?" Bulong niya, hindi makapaniwala. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo. "Gising ka na," sabi ni Bughaw. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaluwagan. Tumingin si Hiraya sa paligid, pagkatapos ay sa sarili niya. Ang kanyang mukha, naramdaman niyang wala na ang pilat. Naalala niya ang lahat. Ang aksidente. Ang pagtatapos. Tumingin siya kay Bughaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong. Naunawaan ni Bughaw. Dahan-dahan, itinaas niya ang kamay nito, ang kamay na may tattoo, at hinalikan ito. "Alam ko na," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot. "Alam ko na ang lahat, Hiraya Marilag." Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang halo ng takot at kaluwagan. "Ngayong alam mo na ang katotohanan," bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Ngayong nakita mo na ako, ang kasal ba? Gusto mo pa rin ba itong ituloy?" Ang tanong ni Hiraya ay naiwan sa hangin, puno ng takot at pag-asa. Tinitigan siya ni Bughaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya. Isang dalisay. Walang pag-aalinlangan na pag-ibig. Hindi siya sumagot ng salita. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kanyang kama sa ospital. Kinuha niya ang parehong mga kamay nito, hinawakan ng mahigpit, at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Hiraya Marilag." Nagsimula siya, ang kanyang boses ay matatag ngunit malambot.
Ang lalaking nakilala mo sa Hacienda Azucena ay isang hangal, isang lalaking bulag na nagtitiwala lamang sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. Ngunit tinuruan mo siya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya. Minahal ko ang babaeng may pilat dahil sa kanyang katatagan at sa kabutihan ng kanyang puso na nakita ko kahit sa gitna ng pagpapanggap, pagpapatuloy niya. At matagal ko nang minahal ang babae mula sa hardin ng mga paru-paro dahil sa kanyang kaluluwang malaya at sa paraan ng pagtingin niya sa mundo. Ngayon, nalaman ko na sila ay iisa. Huminga siya ng malalim. Hindi ko na tinatanong ang kasal na ito dahil sa isang kasunduan, hindi dahil sa negosyo. Hiraya, gusto kitang pakasalan dahil hindi ko kayang isipin ang isang mundo na wala ka. Pakakasalan mo ba ako? Hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang aking simula at aking wakas. Ang oo ni Hiraya ay isang bulong lamang na halos hindi marinig sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ngunit para kay Bughaw, ito ang pinakamalakas na tunog sa buong mundo. Makalipas ang ilang buwan, ang hardin sa likod ng Hacienda Azucena ay hindi na makilala. Ito ay puno ng buhay at kulay. Ang mga rosas ay namumukadkad, ang mga baging ay namumulaklak, at ang mga paru-paro ay sumasayaw sa hangin. Ito ang lugar na pinili nila para sa kanilang kasal. Hindi ito isang malaking pagdiriwang, walang daan-daang bisita o mga reporter. Ang naroon lamang ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang pamilya ni Hiraya, ang mga tapat na kaibigan tulad ni Ginhawa, at ilang piling miyembro ng pamilya Silangan na natutong tanggapin ang katotohanan. Si Donna Genera ay naroon din, nakaupo sa isang silya sa malayo, sa ilalim ng pagbabantay. Hindi siya inimbita, ngunit hinayaan siya ni Bughaw na manood. Ito ang kanyang sentensya. Ang makita ang kaligayahang sinubukan niyang wasakin. Nang maglakad si Hiraya sa aisle, isang landas na gawa sa mga puting talulot ng rosas, siya ay nakasisilaw. Ang kanyang mukha ay ganap ng gumaling, nag-iwan lamang ng isang napakaliit, halos hindi makitang peklat, malapit sa kanyang templo. Hindi niya ito ipinatakip. Ito ay isang paalala, isang simbolo ng kanyang paglalakbay. Nakatayo si Bughaw sa dulo ng aisle, naghihintay. Ang dating CEO na may yelo sa kanyang mga ugat ay wala na. Sa lugar nito ay isang lalaki na ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ako, si Bughaw Silangan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon habang hawak ang mga kamay ni Hiraya. Ay nangangakong makikita ka. Hindi lang ang iyong mukha, kundi ang iyong puso. Hindi lang ang iyong lakas, kundi pati na rin ang iyong mga takot. Ikaw ang aking silangan, ang aking pagsikat ng araw, at minamahal kita. At ako, si Hiraya Marilag. Sagot niya, ang kanyang mga luha ay mga luha ng kagalakan. Ay nangangakong magtitiwala sa iyo. Ang aking puso ay sa iyo, nang walang pagpapanggap, nang walang pagsubok. Ikaw ang aking Hiraya, ang aking pangarap na natupad. At minamahal kita. Nang sila ay maghalikan, ang sikat ng araw ay tila mas nagniningning. Ang huling eksena ay hindi sa kasal. Ito ay kinabukasan, sa pagsikat ng araw. Magkasama silang nakatayo sa balkonahe ng kanilang silid, nakatanaw sa malawak na lupain ng Hacienda Azucena. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang kamay. Saan tayo pupunta mula dito? Tanong niya. Ngumiti si Bughaw, hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng gintong kulay sa lahat. Kahit saan, sagot niya. Basta't magkasama tayo, ito ay palaging isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento nila Hiraya at Bughaw, isang paglalakbay na nagturo sa atin na
Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi tungkol sa pag-aaral na makita ng perpekto ang isang taong hindi perpekto. Ito ay ang kakayahang tumingin sa kabila ng mga pilat, mga maskara, at mga pagkakamali at hanapin ang kaluluwang naghihintay sa loob. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Naramdaman niyo rin ba ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, ang kanilang tagumpay? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. I-comment niyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi at kung anong aral ang inyong natutunan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa ating channel para hindi po kayo mahuli sa ating susunod na kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.